mas lumang kapatid na babae. Inihanda mo ba ito ng espesyal? Maganda ang damit na ito ng kasal. Yunshu, talagang inilagay mo ang iyong puso dito. Ako naiingning ang aking kapatid na babae, Chongyu kapatid na lalaki. Kung maaari lamang akong ilagay sa iyong damit sa kasal isang beses. Siyempre, Sister, ano pa rin ang ginagawa mo? Dalhin ang damit ng kasal. Hayaan mo akong subukang. Huwag ilipat ang aking mga bagay. Sister, hindi ako nagnanakaw na namamalagi ako sa iyo. Huwag hayaan si Tao-Tao na saktan ang aking sanga. Yunsheng Touch. Huwag maglugnay. Abutan ito at hayaan siyang subukan. Hayaan lamang itong hindi nangyari. Damit ko sa kasal. Bakit hayaan sa kanya? Alam ko kung gaano ka pinahahalagahan ng aming kasal. Ngunit ito ay isang damit lamang sa kasal. Hayaan niya subukan ito. Hindi ako mag-asawa sa iyo. Tatay. Ang aking kapatid na babae ay nanalo ng mga premyo bago ang pagkakataon sa kompetisyon ng piano na ito. Hayaan mo lang ako pumunta. Yunshu, kailangan din ng iyong kapatid na babae na makaranas ng kwalifikasyon sa kompetisyon. Ano ang nangyari sa iyong kapatid na babae? Tioji ang kwalifikaso. Nakuha ito ni Yunshu sa pamamagitan ng lakas. Bakit dapat ko itong ibigay muli sa mga tao? Siya ang maliit na babae ng hinaharap na pamilya Lu. Hindi siya kailangang bumalik sa lahat. Lo Chongyu. Ikaw ay napakaprotekta sa kanya na gusto mo ang lahat ng iyong kapatid na babae. Nasisiyahan mo ba ang kaligayahan ng parehong mga tao? Anong walang kabuluhan ang iyong pagsasalita? Umalis si Yunsheng matapos magbigay ng kapangana. Mayroon ka pa rin ng tolerance na hinaharap na hostess. Ang ginang ng baya. Hindi ko na gusto ito. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ayaw ko ito. Hey, Chongyu brother at kapatid na babae, siya ay galit lamang. Dahil siya ay isang bata, gusto niyang monopolize ang lahat. Pagkatapos siya makuha dito. Sigurado akong maunawaan kita. Kuya Chongyu, tingnan mo. Maganda ba ako sa wedding dress na ito? Parang ate ba? Maganda. Pero ito ay ginawa ayon sa katawan at personalidad ng ate mo. Sa suot mo, hindi bagay ang linya ng balikat at baywang. Hubarin mo na lang. Sa araw ng kasal, ang ate mo ang pinakabagay magsuot. Aray. Eti, pasensya, nasira ko ng hindi sinasadya. Ang hirap kasi ng damit na ito. Babayaan ko na lang. Hindi na. Hindi ako tulad mo. Walang hilig sa basura ng iba. Yunshu, nagsorry na si Yunsheng. Sino ang pinag-initan mo? Hoy! Tawagan agad si Vera Wang. Magpagawa ng bagong wedding dress ayon sa katawan at personalidad ni Madam. Gamitin ang pinakamagandang materyales at disenyo. Walang problema sa presyo. Dapat dumating bago ang kasal. Tao-tao, mabait ka, tiisin mo muna. Ilalabas ka na ni Mama sa lugar na ito. Hindi ka welcome dito. Akala mo gusto kong pumunta dito. Nagpapaalala lang ako. Sabi ni Kuya Chongyu, ikulong mo ang aso mo. Baka masaktan ang babi sa tiyan ko. Ang aso na ito ay... Huwag mo siyang hawakan. Hayop lang naman ito. Talagang itinuring mo pa itong kayamanan. Aray, huwag mo akong kagatin. Tulong. Jiunshu, hinayaan mo pang saktan ako ng aso mo. Siya mismo ang nahulog. Nakakulong si Tao-Tao sa bakod. Paano niya maabot? Hindi naabot, bakit may tahol ng aso? Jiunshu, natuto ka pang magsinungaling ngayon. Kuya Chongyu,
Huwag mong sisihin ang at. Ako mismo ang nahulog. Ganito na siya, ipinagtatanggol ka pa. Jiunshu, palagi ka na lang nagpapasa ng responsibilidad. Lo Chongyu, kailan ka nabulag? Ang nakikita ko lang ang totoo. Si Yunsheng at ang babi sa tiyan niya, kapag may nangyari sa kanila, kaya mo bang panagutan? Tao. Hindi na dapat itong hayop. Itapon na ngayon. Huwag. Lo Chongyu, si Tao Tao ang dinala mo noon. Sinabi mong unang miyembro ka ng pamilya namin, ngayon basta mo na lang itatapon. Mali talaga na sinaktan niya ang tao. Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Yunshu, Umalis ka. Napakatanga mo. Jiunshu, ilang beses pa ba ang kailangan kong sabihin sa iyo? Si Yunsheng at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, hindi kailanman magbabanta sa iyong posisyon. Kung gusto mo pa ring maging MRS Lu, huwag ka nang mag-away. Napakadali lang niyang pinatawad. Hindi pwede. Kailangan kong magdagdag ng apoy. Hello. Yunshu, si Sir ay naghahanda na. Para sanduin ka at subukan ang wedding gown. Tita, Kung hindi lang ako natatakot na maging masyadong halata. Matagal na sana akong pumunta para makita ka. Si Sir na ito, mukhang malamig. Ngunit sa iyo, medyo nagmamalasakit pa rin siya, nang marinig niya. Nasira ang iyong wedding gown, agad siyang nagpadala ng tao. Para gumawa ng pinakamataas na klase. Ako ito, darating ako sa kalahating oras. Maghanda, ayaw ko ng mga taong nahuhuli. CJ, Ano ang nangyayari? Parang ako ang nangaapi sa'yo. Naku, kailan kaya? Gumamit ng ganitong tono ang binata sa pakikipag-usap sa tao. wala, kanina lang medyo nasasabik ako. Halatang hindi maganda ang pakiramdam, ang kasalan ay gaganapin sa Ireland. Ipapadala sa iyo ang flight information mamaya. Napakakilala mo sa kanya, kahit ang tono ng boses ay naiiba. Nag-isip ka lang tayo na. Huwag kang mag-alala tao-tao bago umalis si Mama. Titiyakin kong maayos ang iyong kalagayan. Alice, saan ka pupunta? Ireland. Ayo, gumawa ako ng isang kanta para sa iyo. Sa ating honeymoon, pumunta tayo sa Ireland, okay ba? Gusto ko doon, para sa iyo lang ang tutugtugin ko. Siyempre pwede, kung saan gusto ng aking mahal na asawa. Doon tayo pupunta. Alam ko na. Gusto mong dalhin kita sa Ireland para sa honeymoon. Ngunit abala ko sa pag-alaga kay Yunsheng ngayon. Kanselahin mo muna ang iyong ticket. Alam ko. Ano ang ginagawa mo dito? Napanood ko ng footage ng CCTV. Tunay nga, si Yunsheng ang nahulog. Pero kung hindi mo siya pinagbigyan, hindi sana siya natakot. Pero sabi ni Yunsheng, isa sa alang-alang ang relasyon ninyong magkapatid, kaya hindi na niya ipagpapatuloy. Ganoon ba? Pasalamat ako sa kanyang pagpapatawad. Nasaktan si Yunsheng sa dote mo. Maraming mamahaling halamang gamot, magluto ka ng pampatibay para sa kanya. Humingi ka ng tawad, tapos na ang usapan. May sira ang ulo. Ang Jiunshu na yon, talagang malas. Hindi siya makapag-anak, kaya naiinggit sa iyo. Kung may mangyari sa aking apo, hindi ko siya palalampasin. Nanay, tatay, kasalanan ko. Kung hindi dahil sa pagbubuntis ko kay Kuya Chongyu. Hindi sana niya ako ganoon kamuhi. Yunsheng, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ngayon, magpahinga ka. Uminom ka muna ng gamot. Parang kakaiba ang lasa nito. Aray. Kuya Chongyu, ang sakit ng tiyan ko. Ano nangyari? Baka nalason ako. Aray. Jiunshu. Ikaw lang ang nasa kusina kanina. May nilagay ka ba sa gamot? Yunshu. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo.
Bakit mo sinaktan? Ang sanggol ko. Walang kasalanan ang bata. Jiunshu, kailangan ko ng paliwanag. Wala akong ginawa. Hindi ko nakita yan. Nagsisinungaling ka pa. Ako ang nagluto nito, ikaw lang ang pumasok sa kusina. Sa tingin mo, papatayin ko ang sarili kong apo. Yunshu, nabigo ako sa iyo. Okay lang ang selosan, pero ito pa. Nakakasakit na gawain. Saan ang ebidensya? Magpakita ka ng ebidensya. Tama na, Jiunshu. Humingi ka ng tawad kay Yunsheng ngayon din. Hindi ako hihingi ng tawad sa bagay na hindi ko ginawa. Lu Chongyu, sabihin mo sa akin. Ano ang mali ko? Ang pagkakatiwala sa iyo ng 10 taon? O ang pagharang sa daan ninyong mag-anak? Suwail, talagang suwail ka. Dalhin ang pamalo. Sasampalin kita ngayon, walang hiya. Jiunshu, aminin mo at humingi ng tawad. Baka maiwasan mo ang palo. Impossible. Hindi ako magsusorry sa katangahan ninyo. Yemi, hawakan ninyo siya. Ano? Bakit niyo ako binitawan? Matigas ang ulo. Ngayon ako na ang Magpaparusa sa ngalan ng mga ninuno. ng pamilya G sa iyo. At Yunshu, sinabi ko na, kapag nailuwal ko na ang bata, alis na ako rito. Bakit mo pa ako pinag-initan? Lu Chongyu, 10 taon na tayong magkakilala, ganoon ba ang tingin mo sa akin? Siya ang palaging nagpapanggap. Dati ay naniniwala ako, pero nagbabago ang tao. Ikaw ang nagbago. Lu Chongyu, Yemi, nangangatwiran ka pa. Junshu, ngayon, ako na ang magpaparusa sa ngalan ng namatay kong ate sa iyong babaeng sinungaling. Ako si Lu Chongyu, sa buong buhay ko. Ikaw lang, Jiunshu, ang babae para sa akin. Hindi niya kailangang gawin iyon, laging nagpapakumbaba. Siya ang magiging susunod na babaeng Panginoon ng pamilya Lu. Kung saan mo gustong pumunta, mahal, doon tayo pupunta. Yunshu, mag-sorry ka na lang, bakit ka ganoon katigas ang ulo? Yunshu, magpakumbaba ka at humingi ng tawad. Tapusin na natin ito rito. hindi ako magsusorry, Jezen Hong. Ikaw ay isang mapagpanggap na bula ang tao. Noon pa man ay nang babae ka na at tinalikuran ang nanay ko. Ninakaw mo pa ang lahat ng shares niya at ngayon ay pinapagamit mo ang anak ng kabit. Para pahirapan ang sarili mong anak na babae. Hindi ka karapat dapat maging ama. Nangangatwiran ka pa? Ngayon, wala na akong anak na babae. Sino? Ang babaeng Panginoon ng pamilya Shen, kayo ba ang may karapatang galawin siya? Binibining G, dito kami para ihatid ka pauwi. Uwi? Bukod sa pamilya G at Lu, saan pa siya pwedeng umuwi? Tama. Sino kayo? Kami ay naglilinis ng aming hanay. Ano ang pakialam ninyo? Nanay, ang braso ko. Kami ay mga tao ni Binibining G, pagmamalupi sa kapamilya. Kung kumalat ito, ang stocks ng pamilya Lu, hindi siguradong mananatiling matatag. Ang mga proyekto ng pamilya G, hindi siguradong matatangga. Huwag kayong magkunwari dito. Akala mo ba si Jason Hong ay madaling matakot? Mga tauhan, dakpin sila. Director G, may masamang balita. Si G Wang ay nag-announce na. Tinigil niya ang lahat ng pakikipagtulungan. Mapuputol ang aming supply ng pondo. Ano? Paano nangyari iyon? Baka nagkakamali? Totoo iyon. Sabi nila, nasaktan natin ang taong hindi natin dapat saktan. Hindi ba't impossible? Paano mag-aksaya ang pamilya Shen ng ganito para sa kanya? Iyak na aksidente lang yan. Bakit ka nagpapanik? Maliit na alitan lang yan. Ang pamilya G, napakarami ng nanasang unos. Alamin mo kung ano talaga ang nangyari. Sage, Sir. Tumigil kayo. Sino ang nagpahintulot na dalhin ninyo ang aking nobya? Nang ako'y sinasaktan, bakit hindi mo ako tinawag na nobya? Chongyu, hindi mo ba nakikita? Sinadya niyang maghanap ng mga tauhan at magtanghal ng palabas na ito para pilitin kang magpasuko.
Ed. Ako ang may kasalanan sa lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang ulitin ang mga bata-batang panlulokong ito para pilitin si Chongyu. Sheng, masakit ang tiyan ko. Naku, manganangan na siya. Chongyu. Bilisan niyo, dalhin sa ospital. Hindi pwedeng maantala to. Jiunshu, alam kong galit ka. Ngunit ang palabas na ito na ikaw ang direktor at artista. Sobra na. Buhay ang nakataya ngayon. Kailangan ko munang ihatid si Yunsheng sa ospital. Ganun na naman. Ikaw si Shens. Nanay, huwag kang aalis. Nanay, Naku, ayaw na ayaw ng binata na may babaeng humahawak sa kanya. Hindi ako alis. paumanhin. Nang humarang ka sa sasakyan, ang tapang-tapang mo. Sabi mo, babayaran ni Nalu at G ang kanilang mga kasalanan. Nasaan na ang lakas ng loob na yon? Kailangan ko ng panahon para magplano. Magplano. Ang plano mo ba'y ang magpakamatay sa sarili mo? At hayaang bugbugin ka? Dahil pinili mo ang pamilya Shen, matuto kang gamitin ang pangalan ko. Bilang iyong panangga. Huwag kang magpakitang gilas ng walang saysay. Hindi ba ito ang balisong na laging daladala niya? Napakamahal nito. Kapag nagbigay ako, hindi na ito kinukuha pa. Kung may mga api sa'yo ulit, gamitin mo ito. Para ibalik sa kanila ang sakit na ipinaranas nila sa'yo. Nang makasandaang ulit. Naiintindihan mo ba? Sinasabi ng lahat na siya ay parang demonyong buhay. Ngunit siya lamang ang handang tumayo sa tabi ko. Naiintindihan ko. Salamat. Huwag. Dahil ginamit mo na ang pangalang Indra Shen. Nasira ang mukha. Ako ang nahihiya. Nga, bago ako mawalan ng malay, parang nakita ko. Gumagalaw ang iyong mga binti. Yan. Mali ang pagkakita mo. Kaya halusinasyon lang. Tama ka. Kung kaya namang tumayo, sino ba ang gustong laging nakaupo sa wheelchair? Talagang walang kapantay si Boss Lu kay Miss G. Agabi, buong gabi siyang nagbantay sa labas ng kwarto. Nga, unang beses ko siyang makita niyang ganoon kaaligaga at nawawala sa sarili. Mukhang tunay na pag-ibig nga. Tunay na pag-ibig talaga. Kung gusto mong umalis, pwede kitang ihatid ngayon din. Pagkatapos kong gawin ang huling bagay na ito. Pagkatapos nito, sasama ako sa'yo. Nakakahapo, Sheng. Trabaho ko lang yan. Marlu, malusog ang sanggol. Bakit yung mata nito? Paang hindi ka mukha ko? Kuya Chongyu, bagong panganak lang yung bata. Ano ba ang nakikita mo? Nga, Chongyu, ikaw. Unang beses mo lang maging ama, kaya kinakabahan ka lang. Basta ligtas silang mag-ina, yun ang pinakamahalaga. Tama po kayo, tita. Boss Lu, naasikaso na ang discharge papers. Sheng, uwi muna tayo.
Ma, sigurado ka bang mapapabilis ng gamot na ito ang paglabas ng bata sa tiyan ko? Siyempre, noon kasi, yung nanay mo. Basta, huwag kang mag-alala, walang magiging problema. Pero, baka masakit lang ng konti. Sheng, kailangan mong magtiis. Hindi ako takot basta't mapapahirapan lang si Jiunshu, yung babaeng yun, okay lang sa akin ang sakit na ito. Lo Chongyu, ito ba yung taong pinaglalaban mo ng buong lakas? Jiunshu. Handang-handa ka bang iwan si Kuya Chongyu? Una, pero nang makita kong pinagsisikapan mo, paalisin ako. Bigla kong naisip, komportable pa lang. Maging ireflu. Kaya hindi na ako aalis. Ano ang ibig mong sabihin? Pirmahan mo ang kasunduang ito, ibalik mo sa akin ang lahat ng shares ng G Corporation na hawak ng nanay ko. Nababaliw ka na. Bakit ko ibibigay yan sa'yo? Gusto mong umakyat sa pwesto ko, magbabayad ka ng kapalit. Gamitin mo ang mga shares na ito para sa kapanatagan ng loob. Sulit na sulit. Nanggugulo ka sa akin. Paano kung ayaw kong magpirma? Kung ayaw mong magkagulo, subukan mo. Ipirmahan ko. Pagkatapos ng gabi na ito, ako na ang MRS Lu. Ano lang ba ang mga shares na ito para sa akin? Para na ring ginastusan ko ang problema. Jiunshu, sasabihin ko sa iyo. Sa pagitan mo at ako ang palaging panalo. Pero hindi ka rin naman masyadong kawawa. Yung pangalawang anak ng pamilya Shen, kahit may kapansanan, ay sapat na para sa isang tulad mo, isang babaeng hindi makapag-anak. Sobra-sobra pa nga. At least hindi ako katulad mo, nagpupulot ng basurang itinapon ng iba. Ikaw, Magsaya ka sa iyong century wedding, huwag kang magkamali. Jiunshu. Sana totoo ang sinabi mo at huwag kang magsisi sa huli. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang iyong kasal sa kanya. At sa iyong pinakamasayang sandali, ako mismo ang magtatanggal ng iyong maskara at mawawalan ka ng lahat. Yunshu. Ano ang sinabi mo? Kanino ikakasal si Sheng? Kuya Chongyu, humihingi ng paumanhin si ate para sa nangyari kahapon. Sinabi niya, natanggap na niya ang aming anak. Yunshu, alam kong maunawaan mo. Nga pala, aksidenteng nasiya ni Yunsheng. Ang wedding gown, nagpagawa na ako ng pinakabago para sa iyo. Yunshu, bukas, siguradong ikaw ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Maganda nga talaga. Bilang pasasalamat, naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo. Talaga? Ano iyon? Malalaman mo bukas sa kasal. Pagod ka na sa maghapon. Umuwi ka na at magpahinga. Kuya Chongyu, magpahinga ka ng maaga. Bukas siguradong pagod na pagod ka. Tama si Yunshu, bukas na lang kita makikita. Siguraduhin ibigay ito mismo kay Lo Chongyu. Sa simula ng seremonya ng kasal. Sage, Miss Jai. Ang premarital health check report ninyong dalawa. Akala ko dati ito ang daan patungo sa kaligayahan. Ngayon, wala na itong kinalaman sa akin. Paalam, Lo Chongyu. Ang aking 10 taon hanggang dito na lang. Ikaw si Yunshu, di ba? Ako ang ina ni Sir, narito para sunduin ka.
Ginang Shen, salamat po. Ang ikalawang anak na lalaki ng pamilya Shen. Bagamat hindi naman kagandahan. Pero sapat na para sa isang manok na hindi nangingitlog. Sobra-sobra pang nga. Ginang Shen, may sasabihin po ako sa inyo. Sabihin mo. Dahil sa dati kong sugat, baka hindi na ako magkaanak. Hindi ba kayo mag-aalangan? Ano? Talaga nga, hindi niya tatanggapin ang isang hindi kayang magkaanak. Bilang manugang niya. Anak, ano ba ang iniisip mo? Hindi kayo nag-aalangan? Para sa akin, ang mahalaga ay ikaw mismo. Ang kailangan ng pamilya Shen ay isang buo. At masayang ikaw, hindi isang kasangkapan para makaanak. Ganito pala ang tunay na paggalang. Kumpara sa kung anong ibinigay ni Lu Chongyu. Para lang langit at lupa ang pagkakaiba. Anak ko, sa susunod, umiyak ka kung gusto mong umiyak. Tumawa ka kung gusto mong tumawa. Huwag kang pipigil sa harap ko. CJ. Salamat, inay. Umuwi na tayo. Ngayon, talagang paalam na ito. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito, Yunshu. Ngayon, ako mismo ang magsusuot sa iyo ng singsing na ito, para malaman ng lahat. Ikaw lang ang aking babaeng ikakasal, Yunshu. Bakit parang may kaba ako? Ginoong Lu, nagmamadali kang makita ang iyong nobya. Huwag kayong mag-alala. Handa na si Binibining G sa simbahan. Naghihintay na lang sa kanyang nobyo. Siyempre naghihintay siya sa akin. Bilisan mo, huwag mong pababayaan ang aking nobya, opo. Anak, tumingin ka sa harapan, magagandang araw pa ang darating. Umuwi na tayo. Ang kasalang ito. Maaring tawaging kasal ng siglo. Kahit ang dote ay napakamahal. Napakabihira ng ganitong pagmamahal. Hindi ka ba kabado, Ayo? Matagal na tayong naghintay, sa wakas ay napakasalan mo na rin. Ang unang magandang babae sa kabisera. Ito ay isang kasalang pangsiglo. Para sa araw na ito, dapat matagal nang inihanda ng ate. Matagal na itong inihanda ng maingat. Talagang maami siyang pinaghandaan para sa kasalang ito. Bilang pasasalamat sa iyo, may inihanda rin akong sorpresa para sa iyo. Sobrang inaasam ko ito. Mga kagalang-galang na bisita, mga kaibigan ngayon. Tayo ay nagtipon dito upang magkasamang masaksihan ang pag-isang dibdib ng pamilya Lu at pamilya Ji. Ngayon, ating pakisalubong ang lalaking ikakasal. Sa sandaling ito, gamitin natin ang pinakamainit na palakpakan upang salubungin ang pinakamagandang nobya ngayong araw. Ang ganda-ganda. Yunshu, mula ngayon, hindi na kita hahayaang magtiis kahit kaunting hira. Ginoong Lu Chongyu, handa ka bang pakasalan ang babaeng ito sa harap mo, sa hirap at ginhawa? Opo, handa ako. Nobya, handa ka bang? Opo, handa ko. Ngayon, ang lalaking ikakasal ay maari nang halikan ang kanyang nobya.
Bakit ikaw? Nasaan si Yunshu? Ano? Bakit napalitan ang nobya? Hindi ba si GNG? G ang dapat? Bakit naging pangalawang anak na babae na? Kuya Chongyu, ito. Ay pinilit ako ng at. Sinabi niyang, ayaw niyang pakasalan ka. Impossible. Nasaan si Yunshu? Saan siya? Chongyu, sigurado ka bang gusto mong mapahiya si Shengsheng dito? Maaming tao ang nakatingin. Nga, Chongyu. Si Yunshu, siya mismo ang umalis ng walang pakundangan. Dapat mong pahalagahan ang taong nasa harap mo, lalo na si Shengsheng. Ang nagbigay sa iyo ng anak. Ah, kaya pala ang pangalawang anak na ito. Matalino ang tiyan. Matagal nang nagkaanak ng lalaki para sa pamilya Lu. Aawa naman si GNGG. 10 taong relasyon. Hindi inaasahang tinalikuran ng sariling kapatid at nobyo. Ang pamilya Lu, hindi maganda ang ginawa. Si GNG Jai, noong mga panahong iyon, halos mawalan ng buhay para iligtas si Jilu. May ganoon pala, at ngayon, ganito ang nangyari sa kanya. Ay naku. Ginoong Lu Chongyu ba? Mayroon kayong urgent delivery. Inutos ni GNG Jai na siguraduhing maipadala sa iyo bago magsimula ang seremonya. Si Yunshu ito. Kuya, siguradong ito ay iniwan ni At Yunshu. Baka may gusto siyang ipaalam sa iyo dito. Kuya Chongyu, ito. Paano kung biro lang ito para sirain tayo? Ngayon ang pinakamahalagang araw natin. Chongyu, Ano ba ang nangyayari? hindi ba tayo pwedeng mag-usap sa loob? Bakit dito? Para pagtawanan tayo. Yunsheng, Tita Chu, bakit kayo nagpanik? Kung biro o hindi? Malalaman natin. I-play ito sa computer, ngayon din. Ano ba yan? May bagong chismis. Ay naku. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Pasensya na, Boss Lu. Naghang ang computer. Inaayos na namin. Chongyu, sa totoo lang. Hindi na namin itatago sa iyo. Si Yunshu. Gusto niyang pakasalan ang pangalawang anak ng pamilya Shen. Sabi niya, kahit may kapansanan ang binti ni Ginoong Shen, ang maibibigay sa kanya ng pamilya Shen, hindi mo kayang ibigay. Ito ang listahan ng dote mula sa pamilya Shen. Pirma mismo ni Yunshu. Pirma nga niya. Sige. Ang galing. Pa sa yaman at pangalan ng pamilya Shen. Ayaw mo palang gawin ito. Kuya, Hindi ganoon si At Yunshu. Pinagpalit ka niya kay Yunsheng nang hindi mo alam. Pinagtatanggol mo pa siya? Ako. hindi ko talaga alam ito. Pero alam na niya ang totoo. Bakit hindi niya agad sinabi? Kuya Chongyu, palaging dominante si At. Ayaw niyang magsalita ako. Wala akong magawa. Aminin ko, may sariling motibo ako. Kaya, hindi ko inaasahang patawarin mo ako.
Basta bigyan mo lang kami ng anak ko. Ang matitirhan. Masaya na ako. Tama na. Tapos na ang kasal. Alam na ng buong lungsod. Ikaw, manatili muna sa Yonshu residence. Si Xiaobao ay dayuhang lahi pa rin. Kailangang mabuntis agad ng tunay na dugo ng Lu family para matapos na ang problema. Kuya Chongyu, Nandito ka na. Yonshu. Yonshu, nandito ka na Yonshu. Kuya Chongyu, nagkakamali ka. Ako si Yonsheng, hindi Yonshu. Yonsheng. Lu Chongyu. Yonshu. Hindi ka Yonshu. Hindi ganyan si Yonshu. Yonshu. Yunshu, ito na ang bahay mo. Huwag kang mahiya. Salamat, Nay. Walang anuman. Masaya ako na may kasama si Sir, na totoong nagmamalasakit sa kanya. Ayoko nito, alisin mo. Mula nang mangyari iyon. Ganyan na si Sir, ayaw uminom ng gamot. Ayaw din magpa-therapy, nagiging masungit na. At kakaiba ang ugali. Nay, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ito. Binibini, ayaw ng pangalawang ginoong malapit sa kanya. Mag-ingat ka. Ako na. Ginoong Shen, oras na para uminom ng gamot. Ano ba yan? Wala ito sa kontrata natin. Sumang-ayon akong magpanggap na mag-asawa, pero kung tumanggi ang asawa sa paggamot. At hindi man lang mag-alala ang asawa, maganda ba yon? Nahulog ka na agad sa kanya. Hindi naman ganun. Tumulong ka sa akin, mabuti kang tao. Sana nga makatayo ka ulit. Transaksyon lang ito, hindi kita mamahalin. Huwag kang umasa. Huwag kang mag-alala, alam ko kung bakit tayo ikinasal. Pero kung ayaw mo talagang uminom, pwede naman tayong maging mas malapit. Para gampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa. Binibini, bakit siya ganoon kalapit? Hindi ba siya natatakot na magalit ang Ginoo? Huwag kang magsalita. Baka sakaling gusto niya yon. Ang hirap naman. Uminom siya ng gamot? Wala naman siyang sakit. Bakit siya uminom? Hindi kaya magkakaproblema ito? Ang galing. Sa wakas uminom na ng gamot si Sir. Ay, Ang galing-galing mo talaga. Yunshu. Haha. Sana noon pa sumunod. Hindi na sana kailangan pang gamutin ka ni Yunshu. Yunshu, samahan kita ni Mama, ipasyal kita. Sa kwarto mo at ni Sir. Tara na. Bakit hindi mo siya pinigilan kanina? akala ko, base sa ugali mo, hindi mo hahayaang lumapit si Mrs. Hindi ko inasahan na wala kang pagtutol. Ay, Ginoo. Anong sinabi sa iyo ni Mrs.? Sabi niya, mabuti akong tao. Ano nang ibig sabihin niyan? Mabuting tao.
Ah, Ginoo, yan ang tinatawag na good friend zone. Sinabi yan kapag gusto ng isang tao na maghiwalay ng landas o maglagay ng hangganan. Yunshu, sa wakas sumagot ka sa tawag ko. Sabihin mo sa akin, bakit mo kinansela ang kasal? Saan ako kulang kumpa? Kay MR Shen na lumpo? Alu, hindi mo ba kasama ang asawa mo sa gabi ng kasal? Hindi mo ba siya gusto? Maghahanda na kaming maligo. Maikli lang ang gabi. Wala akong oras para makinig sa iyong pagbabalik tanaw. Maging disente ka. Maligo? Anong maligo? Linawin mo. Isang lumpo, nangahas pang magsalita sa akin ng ganyan. Jionshu. 10 taon nating relasyon. Ganun-ganun na lang? Gusto mo bang maghiwalay tayo ng landas? Dahil nandyan pa siya sa puso mo. Pagpipress sa ako point na ito ay nakakatulong sa pagdaloy ng enerhiya. Natutunan mo na ba, mahal? Ilan bang lalaki ang iniisip niya sa isang araw? Jionshu. Tandaan mo ang iyong katayuan bilang Russian. Bilang may ganitong katayuan, natural lang na tingnan ito, di ba? Mabuti. Ayos. Gawin natin ang mas natural na bagay. Punasan mo ako. Ha? Punasan mo ako. Ha? Pero wala naman sa kasunduan yun. Ano? Natatakot ka? Anong takot? Di ka naman makakagalaw, wala ka namang magagawa sa akin. Sandali lang, bababa na ako para mag-alaga sa'yo. Kanina, ang galing-galing mo pa manood, di ba? Ngayon, bakit ka namumula? Saan ako namumula? Kahit gaano pa kalakas ang mga pecho, ebis at binti mo. Sa harap ko, isang pirasong karne ka lang. Sa iba, nakakagutom tingnan, sa akin, karne lang. Parang kakaiba ang atmosphere. Ikaw hindi ka ba? Sino ang nagsabi? Na hindi ako makakagalaw kahit saan. Sir Yunshu, anong nangyari? Ma, wala yun. Naglalaro lang kami. Dapat guni-guni lang yun, di ba? Paralyzed ang lower half niya. Guni-guni lang talaga yun. Duwag. Ngayon, nagsisisi ka na. Serves you right. Yunsheng, anong sinabi mo? Kuya Chongyu, ang ibig kong sabihin. Grabe talaga ang kapatid mo, seeing you like this. Sobrang sakit sa puso. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Kuya Chongyu, kung gano'n nakabrutal ang pag-alis ng ate mo, dapat ipaalam mo sa lahat na wala kang pakialam sa kanya. Tama. Tama ka.
dapat ipaalam ko sa kanya na kahit wala siya, kaya ko pa rin maging Lu Chongyu. Successful at maganda ang buhay. Pagsisisihan niya to. Kuya Chongyu, ilang araw na lang. Yung reunion banquet na, nandun din siguro si At. Magandang pagkakataon yon sa reunion banquet. Ipaalam mo sa kanya na ang pag-alis niya sa'yo. Isang napakalaking pagkakamali. At ako, laging nandito para sa'yo. Paunang pasabi, pangit ang tulog ko. Babae ka naman. Gaano ba ka pa nakakahiya yon? Ang layo ng pag-ilag mo. Para hindi magduda ang iba. Di yan, medyo lang pangit talaga. Ma! Huwag kang aalis. Ji Shenhong. Kami bang mag-ina o sila ang pipiliin mo? Tama na. Walang katuturan. Kung di mo matanggap ang kapatid mo, edi di na ko uwi sa bahay na to. Nanay, Pangit na panaginip lang yan. Ayos na, nandito ako. ang demonyong to may malambot palang side. Shens. Kasama rin ba to? Sa mga obligasyon sa kontrata. Ang daldal mo. Tumahimik ka, matulog na. Shens, ang dami mong tinulong sa akin. Gusto ko ring gawan ka ng isang bagay. Ano? Kahit matagal na akong naghahanda, medyo kinabahan pa rin ako kasi. Unang beses ko kasing gagawin yon. Anong unang beses? Ano bang balak mo? Siyempre, bagay na makakabuti sa'yo. Huwag kang mag-alala, humiga ka lang, di masakit. Baka naman. Ginu. Hindi ba kayo nakatulog kagabi? Pangit ng itsura ninyo. Kumusta? May nararamdaman ka ba? Ha? Wala. Bakit ang pawis-pawis mo? Sobrang bayad sa aircon. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala, gumastos ako ng malaki sa mga eksperto. Isang beses kada araw, may paraan para magamot ka. Ito. Di mo kailangang mag-effort ng ganyan. Naku, marami akong lakas at paraan, halika. Ah, ito. Ay, may nararamdaman na. Ha? Shens, Dahil sa mga taong sobrang enerhiya. Baka naman, nahalata ka kagabi? Anong iniisip mo? Yung pag-check sa kilos ni Fanzen, may nahanap ka ba? Umuwi na pala ng palihim si Fanshen. Mukhang may kinalaman siya sa pamilya G. Pamilya G. Naalala ko tuloy.
Imbestigahan mo ang pinanggalingan ni Junsheng. Lalo na yung anak niya. Sage, Tito Shen, meron ba tayong damit na sobrang striking? Yung mapapatingin talaga ang mga tao. Gusto kong isuot sa makalawa. meron po, Al. Maghahanda ako ng ilang set. Dinala ko para pumili ka. Alaynan, Bakit bigla siyang nag-ayos? Saan ba siya pupunta? Parang pupunta siya sa G family noong araw na iyon. Nandoon din sina Lu Chongyu at Ji Yunsheng. Nandoon din si Lu Chongyu. Yunshu, sumagot ka rin sa wakas. Para makita siya, kailangan bang mag-ayos ng ganito? Young Master, sabi ninyo, biglang umuwi si Madam sa G family. Hindi ba sobrang pagkakataon? Baka siya ang ipinadala ni Fanzhen. Pasubukan ang kalagayan ninyo. nanay, huwag kang umalis. Hindi siya. Gusto lang niyang makita ang ibang tao. Sasama ba kayo sa pag-uwi ni Madam? Haha. Chongyu, Sheng, nakarating na rin kayo. Upo kayo, opo. Ma, pa, hindi ba kami huli? Hindi huli. Chongyu, okay na ang pagdating mo. Ang dami mong dala, paang hindi tayo magkakilala. Konting alaala lang. Ah, opo kayo. Sheng, kamusta? May balita na ba sa tiyan? Ayaw talagang hawakan ni Lu Chongyu. Matagal nang pinagsikapan ni Ji Yunshu. Kung walang problema sa kanya, magdududa na ako. Kay Lu Chongyu ang problema. At nakikita ko, si Lu Chongyu ay, iniisip pa rin ang babaeng iyon. Ang pag-uwi niya ngayon, ay para lang makita siya. Nakita mo ba si Ji Yunshu? Na pinahirapan na Shen family hanggang sa hindi na mukhang tao. Balita ko, ilang araw nang tumatawag ng doktor ang Shen family. Mukhang hindi rin nakaiwas sa hirap si Ji Yunshu. Totoo. Mahusay sa patalim ang pangalawang Shen. Mukhang ngayon, si Ji Yunshu ay walang matinong parte sa katawan dahil sa paghihirap. Kapag nakita siya ni Lu Chongyu mamaya, siguradong susuklaman niya ito. Chongyu, sa hinaharap, ang negosyo ng G family. Sana ay tulungan ninyo. Siyempre naman. Baka madismaya kayo. Ang patalim ng asawa ko ay para lang sa mga hindi namin kakilala. Tungkol naman sa kalagayan ko, hindi na ninyo kailangang mag-alala. Kahit sa pag-uwi mo ay hindi ka sinamahan. Mukhang hindi talaga siya pinapahalagahan ni Shense. Ang tawag noong gabi, siguradong para lang galitin ako. At nagpanggap lang siya. Ed, nasaan si Shen-er? Hindi ba't ikaw lang ang bumalik? Ngayon, Jionsheng, bakit mo ba? Laging binabantayan ang asawa ko. Hindi ba? Sapat para sa'yo si Lu Chongyu. Yunshu, magsalita ka ng maayos. Nag-alala lang si Yunsheng sa'yo. Hindi kailangan. Bakit siya lumalapit? Anong balak niya? Yunshu, mahalaga ang pag-uwi pagkatapos ng kasal. Si Shensi, kahit may kapansanan sa paa, dapat magpakita. Kung ikaw lang ang bumalik, ano ang sasabihin? Ng iba sa pamilya natin? Ang sasabihin ng iba, bahala kayo. Bumalik ako. Hindi para magpanggap na masaya ang pamilya. eh bakit ka bumalik? Hindi kaya sa pamilya Shen. Hindi ka na kinaya, kaya humingi ng tulong kay Papa. Bumalik ako para kunin ang mga gamit ng nanay ko. Kukunin ko lang, aalis na ako. Ikaw, ang mga gamit ng nanay mo, ito ba? Ang gitara na ito. Ipinangako na ito sa akin ni Papa. Hindi ko ito. Hahayaang kunin mo. Ito ay para sa akin mula sa nanay ko. Bakit sa'yo? Ang gamit ng patay mong ina, pinagkakagastuhan ko. Swerte niya. Hindi ka nagpapasalamat sa akin. Gusto mo pang agawin ito. Hindi mo karapat-dapat hawakan ito. Ano, akala mo ba nakapag-asawa ka sa pamilya Shen? May tatapak na sayo. Sa pag-uwi mo ngayon, mag-isa ka lang. Kahit mag-away tayo.
Ang pilay mong asawa, hindi makakarating dito. Magsalita ka ng maayos. Ano? Nag-asawa ka ng pilay, ayaw mo pang aminin? Pero, Bagay kayong dalawa. isang pilay ang kamay, isang pilay ang paa. Parehong pareho. Jiunshu, anong ginagawa mo? Chongyu, kukunin ni At ang regalo. Sa akin ni Papa. Ayaw ko, sinaktan niya ako. Jiunshu, kailan ka? Naging ganito kasama? Dito sa bahay, lagi mo. Sinasaktan si Yunsheng. Ngayon, nakapag-asawa ka na. Sa pamilya Shen, bakit ganito ka pa rin? Lu Chongyu laging nagpapaalala sa akin kung gaano ka bulag. Jiunshu, tingnan mo ang ginagawa mo. Wala ka bang pagsisisi? Para kay Yunsheng, sa 10 taon nating pagsasama, Pinagsisisihan ko lang na hindi kita nakilala ng maaga. Lu Chongyu, mas mabuting bitawan mo yan. Huwag mo akong hawakan dito. Baka may makakita at mabalitaan ng asawa ko. Baka magselos siya. asawa? Ang dali-daling sabihin, Jiunshu. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang galing mong magpagalit. Ano ba? Pwede kang magkaroon ng iba't ibang babae, mag-aanak pa, din Alu. Pero ako, hindi pwede maghanap ng taong tunay ang pagmamahal sa akin. Tunay ang pagmamahal? Ni hindi ka sinamahan sa inyong pag-uwi. Yan ba ang napili mong lalaki? Mas mabuti siya sa'yo 1,000 beses. 10,000 beses. Anong meron si Shens? Pera lang. Ano pa ang maibibigay niya? Ganyan ang kalagayan niya. Baka nga hindi na makapagtali. Lu Chongyu, talagang may sakit ka. Chongyu Jech, okay ka lang ba? Aba, Jiunshu, para sa isang lalaking ilang buwan mo pa lang nakikilala. Sinaktan mo ako? Hindi ba dapat? Lu Chongyu, babalaan kita. Maging magalang ka. Sasabihin ko pa rin, Jiunshu, ang kayang ibigay ni Shens. Kaya ko ring ibigay, ako si Lu Chongyu. Ikaw, Lu Chongyu, nababaliw ka na ba? Si Jiansheng ang tunay mong asawa. Ang hindi Lu nakakapanganak lang ng anak mo. Wala nang pag-asa sa atin. Ate, huwag ka nang ganyan. Ako ang may kasalanan lahat. Kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Si Exo yan. Ikaw. 2 isahan. Kung mapapawi ang galit mo sa pagsampal sa akin, hindi ako magireklamo. Jiansheng, anong pagpapanggap yan? Hindi sapat ang 2 sampal na yan. Para sa lahat ng paninira at pagpapahirap mo sa akin noon. Jiunshu, anong paninira? Linawin mo. Chongyu Gech, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang maggulo sa atin. Ikaw. Jiansheng, itong sampal na ito ay para sa'yo. Ganyan ka talaga, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Dadalhin ko ang pianong ito. Ilalagay ko sa bahay namin ni Shen. Sa kanino ko gusto tumugtog, doon ako tutugtog. Pwede nang kunin. Hindi ko papayagan. Nababaliw ka na. Nababaliw nga ako. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Sa buong buhay mo, sa akin lang tutugtog. Hindi ko papayagang dalhin mo yan at tugtugan ang iba. Ano? Malalim ang pagmamahalan namin ni Mrs. Nairita ka ba, Boss Lu? Bakit ka nandito? Nag-aalala ako kaya dumating ako para tingnan. Tao. Maingat na ilagay ang piano ni Mrs. sa sasakyan. Sino ang maglakas loob? Jiunshu. Sinabi niyang malalim, naniniwala ka? Magising ka nga. Tingnan mo siya. Isang lumpo na hindi man lang makatayo. Anong ibibigay niya sa'yo? Malalim na pagmamahal? Kung hindi dahil sa pagiging lumpo niya, papayag ba ang pamilya Shen na pakasalan ka niya? Pipiliin ba nila ang pamilya Ji? Huwag kang maging tanga. Akala mo ba talagang pakakasalan ka niya? Sasabihin ko sa'yo, kung siya man ay isang normal na lalaki, hindi niya pipiliing pakasalan ka. Tulad mo, isang babaeng hindi kayang makaanak. Karapat dapat lang sa isang lumpong. Kung hindi mo lilinisin ang bibig mo, hindi ako mag-aatubiling gawin. Na hindi ka na makapagsalita habang buhay. Ikaw. Paano ka? Minsan, kapag sobrang galit, nakakayanan kong tumayo. Pero, ang pinakagalit sa akin, hindi ito. Kundi ang ilang tanga. Na itinapon ang tunay na kayamanan na parang basura. At itinuring ang peking perlas bilang tunay. Ikaw, Kailangan ko ring pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa pagkabulag at pagkabini mo. Wala akong pagkakataong makilala si Yonshu. nagpapangga. Malaki ang pamilya Shen,
Hindi ako naniniwala na talagang magpapakasal sa isang babaeng hindi kayang magkaanak. Mula simula hanggang katapusan, ang gusto ko ay ang kanyang pagkatao. Wala itong kinalaman sa kalusugan niya. Sa buong buhay ko, ang babaeng kinikilala ko, si Shense, ay hindi ko kailanman bibitawan. Pangalawang Ginoo. Ang binti mo. Salamat sa anak mo, gumaling na ito ng lubusan. Bilang pasasalamat, isinama ko na ang kanyang minamahal na piano pabalik sa pamilya Shen. Wala kang tutol, di ba? Walang tutol. Bukod pa riyan, kung paano trinato ng pamilya G ang kanya sa mga nakaraang taon. Isa-isa kong babayaran. Mula ngayon, ang pamilya G at pamilya Lu, anumang lupa sa Jiangcheng na nais nila. Anumang proyekto, samahan ng negosyo, bangko, lahat ng kasosyo, ay malalaman ang kahinatnan ng paglaban sa pamilya Shen. Shense, lahat ito para lamang ipagtanggol ang isang babae. Ang bilis mo magpadala sa emosyon. Ginamit mo pa ang mga resources ng pamilya para pahinain ang kalaban. Parang laro lang sa'yo. Alam ko lang, kung hindi mo kayang bigyan ng sapat na respeto at suporta ang asawa mo, hindi ka karapat-dapat maging haligi ng tahanan. Second yung master, huwag po. Apag sinabi mo yan, ang aming G family sa Jiangcheng ay talagang mahihirapan ng husto. Yunshu, ipaliwanag mo nga kay second yung master. Ngayon, Shu, tatay mo to, paano mo? Hindi pinigilan si Second Young Master Shen. Simula nang pilitin ninyong tatlo na patayin ang nanay ko. Wala na akong tatay na ganyan. Yunshu, ikaw, suwail na anak. Katay, Jino, tatay. Chongyu kuya. Mag-isip ka na paan, huwag pabagsakin ang G family. Nakikiusap ako. Tulungan mo ang pamilya namin. Tawagan muna ang ambulansya. Naiintindihan ko, mag-isip ako ng paan. Kaya gumaling na pala ang binti mo. Sa totoo lang, hindi naman talaga nasaktan ang binti ko. Second Young Master Shen, ang galing mong umarte. Parang totoo. Kahit yung eksena kanina na puno ng pag-ibig, kayang-kaya mo. Yung master, yung ipinasuri mo sa akin. Tungkol kay Jiunsheng at Lu Chongyu, may resulta na. Sabihin mo, Nalaman namin na parang may problema sa buwan ng pagbubuntis ni Jiunsheng. Nalaman namin na ang tunay na ama ng bata. Hindi si Lu Chongyu. Noon, si Lu Chongyu ay pinalasing ni Jiunsheng, kaya naging keyboard warrior para sa bata. Ito, ang CCTV footage noon. magaling. Ayusin mo agad ang DNA test. At, ipagkalat mo ang tungkol sa paglalasing kay Lu Chongyu sa pamilya Lu, para makita ng mabuti ng taang Lu Chongyu kung gaano siya katanga. Opo, yung master. Umalis ka na. Opo. Ilang libo kada subo yan, di ba? Lilinlangin mo ako. Inumin ko lahat to, ubusin ko pera mo. Anong alak to? Di man lang makapagpagaan ng loob. Kontrata lang naman ang kasal namin. Natural lang na magtago siya sa akin. Ba't ako nag-inarte dito? Ang gulo-gulo. Ba't ang dami mong ininom? Galit ka pa rin sa akin. Hindi naman. Sino ba ako para magalit kay ikalawang Ginoong Shen? Siyempre may karapatan ka. Sa buong Jiangcheng, ikaw lang ang nangahas na tumikim ng alak ko ng palihim. At nangahas na magmukmok sa harap ko. Hindi naman ako galit talaga. Kami lang ay magkasosyo. May sarili kang plano. Hindi mo kailangan na iulat sa akin ang lahat, tama ba? Sino bang nagsabi na hindi kailangan? Sa tingin ko, sobrang kailangan. Nagkunwari akong may bukol. Para maakit ang isang tao. Ang pangalan niya ay Fanzen. Siya ang taong nagsagawa ng aksidente noon para patayin ako. Kaya. Nagtago ka ng maraming taon para lang maakit siya palabas? At sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman tinigilan. Ang balak na patayin ako. Matagal ko na siyang hinihintay na lumabas. Kaya. Ang ganito kahalagang sekreto. Bakit mo ibinunyag ngayon para sa akin? Dahil pwede pang gumawa ng panibagong plano, ngunit ikaw, Jionshu. Ikaw lang ang nag-iisa sa buong mundo. Ikaw na nagtago ng maraming taon.
Nagpadala sa init ng ulo at ibinunyag ang sekreto para sa akin. Sulit ba ito? Sino bang nagsabi noon na hindi kita mahal at huwag na umasa sa akin? Ikaw ba iyon? Hindi kita mahal, kuya. Kaya, hindi ba't pumunta na ako mismo para pagsalitaan ang sarili ko? Jeonshu, mula noong araw na pumasok ka sa buhay ko, nasira na ang lahat ng prinsipyo ko. Sa tingin mo, mapipigilan pa ba ako? Ng isang pirasong kontrata lamang. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Sige, subukan mo lang. Tingnan mo ba talaga? Aalis ba ako? Sandali. Paumanhin, naging padalos-dalos ako. Hindi ko dapat ginawa. Habang lasing ka, Gusto ko lang itanong sa'yo. Matagal ka nang nakaupo sa wheelchair. Kaya mo ba talaga? kaya. Sobrang kaya. Jeonshu, kailangan kong ikaw mismo ang tumestigo nito. Kung kaya ko ba talaga o hindi. Sino ba ang nagsabing hindi siya magaling? Napakagaling niya talaga. Mabuti naman kung nasisiyahan ang inyong kabiyak. Pero ano ba to? Tapos ka nang kumain, alis ka na. Siyempre, hindi. Ano ba yon? Ako pananagutan kita. Pwede mo na akong panagutan ngayon. Hindi. Sir, narinig ko sa mga tao sa labas. Bigla ka raw nakatayo. Nay, Wala akong nakita. Tuloy lang kayo, tuloy. Talagang swerte natin si Yunshu. Di pa nagtatagal ang kasal, si Sir natin. Lalong gumaganda ang lagay, nakakatayo pa. Ay, gumagaling na siya, haha. Ang pamilya nating Shen. Talagang pinagpala ang ninuno natin. Alis na. Boss Lu, desidido talaga ang mga Shen na pahinain tayo at ang G-Family. Maraming mahalagang proyekto ang naagaw. Pinipilit na rin tayo ng bangko. Mahirap na tayo. Tuloy pa ba nating tutulungan ang G-Family? Tulungan. Utang ko yon kay Yonsheng. Nag-anak siya para sa akin. Kuya, pag-isipan mo muna. Utang ko yon kay Yonsheng. Bakit mo siya laging inaaway? Hindi ko siya inaaway, may masamang balak siya. Nilapitan ka niya. May iba talaga siyang pakay. Ano to? CCTV mula sa Sumi Hotel isang taon na ang nakalilipas. Kuya, nung nilason ka noon. Si Jiyo Sheng ang nagkagawa mula simula hanggang katapusan. Siya ang gumawa ng eksena. Tama na, Lucinyan. Si Yonsheng, payak at mahina ang loob. Nagdala siya ng anak para sa akin. Marami siyang tiniis. Ikaw, ang kapatid kong tunay, paulit-ulit. Sinisiraan mo siya ng walang basehan. Lucinyan, nabigo ako sa'yo. Kuya, kapatid mo ako, sasaktan ba kita? Dahil kapatid kita kaya. Paulit-ulit kitang pinapatawad. Ayokong marining, kahit anong paninirang puri, tungkol kay Ji Yonsheng.
Lumabas ka. Ang tanga nito, ebidensya na ang nakaharap, ayaw pa ring maniwala. Wala nang pag-asa. Pero, nawala namin si Fanchen. Matalino tong tao, pumasok sa Lu Estate. Hindi makapasok ang mga tauhan natin. Lu Estate. Kaya pala pumunta siya sa Jai Estate noon. Para makipagkita kay Jiansheng. Ano, anak ni Jiansheng? Hula pa lang, di pa sigurado. Pero mas mabuting, si Lo Chongyu mismo ang magsabi ng totoo. Sage, Umalis ka na. Kanina ko lang narinig. Nabanggit niyo si Lu Chongyu. Ano na naman nangyari sa kanya? And Rashen. Una mong tanong tungkol sa ex mo. Nagtataka lang ako. Paano siya naging konektado kay Fanchen? Gusto mong malaman? Dapat may kapalit yan. Bahala ka kung ayaw mong sabihin. Sige na, ako na. Ako na'y nangungulit. Ano ba talaga ang nangyari? Malamang si Fanzen ang tunay na ama ng batang yon. Niloloko si Lo Chongyu. At siya pa ang nagpapalaki ng anak ng iba. Ano? Hindi pala anak ni Lu Chongyu yon? Nakakatawa at nakakaawa. Ano ang plano mo ngayon? Ayaw niyang makinig sa payo. Kung ayaw niyang magising, hayaan nating siya ang makakita ng katotohanan. ang tapang mo, dito mo ko dinala. Abala si Lu Chongyu sa pag-ayos. Ang problema ng Ji Asu, wala siyang oras dito. Ang hayop, nagloloko sa hap ko. Natatakot ka. At mas nakakasabik, di ba? Saka, matagal ka nang wala. Di mo ba ako namimiss? Miss na kita. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Kailangan pang magpanggat sa tangang yon. Naiinis ako kag naalala ko yun. Hindi ako pinahalagahan, sinuka pa ako nung gabi ng kasal. Karapat dapat siyang lokohin. Honey, para sa yaman ng mga luto. Para sa kinabukasan natin, tiis ka muna. Huwag kang magpapahalata. Madali naman siyang lokohin, simula pa sa inumin sa sumit. Hanggang sa pag-frame kay Junshu at paglagay ng gamot sa akin. Alin pagkakataon na hindi ako nagpanggap na naawa lang at naloko na siya. Pagkatani ng ebidensya at paglalagay ng gamot. Ano ba ibig sabihin nito? Pwede namang. Ano ito? Ito ang monitoring video ng hotel noong sumit isang taon na ang nakalilipas. Sino? Bakit ka natatakot? Wala namang mga katulong sa pangunahing bahay. Ina, sigurado ka ba na ang gamot na ito ay makakapagpaanak na maaga sa aking sinapupunan? Naman, syempre. Kaya pala tama ang sinabi ni Tsinyan. Ako pala. Ako pala ang nagkamali sa pagparatang kay Yunshu. Jiunshu, pinayagan mo pala ang aso na umatake ng tao. Bitawan mo. Ano ba ang ginagawa mo? Pero ganoon pa din ang ginawa ko sa kanya. Tama nga ang sinabi ni Shens. Ako pala ang nagkamali, napagkamalan ko ang bato na perlas. Bulag lang ang mata ko. At ganoon pa din ang inasal ko sa kanya. Hindi pwede. Yunshu, ako, pupuntahan ko si Yunshu. Binata, binibini, may isang ginoo sa labas na nagngangalang Lo Chongyu, sinabi niyang nais niyang makipagkita. Hindi namin siya mapigilan.
Marunong talaga siyang pumili ng oras. Paalisin mo siya. Hindi. Lalabas ako at makikipagkita sa kanya. Yunshu. Alam ko nang nagkamali ako. Lumabas ka at makipagkita ka sa akin. Pwede ba? Yunshu. Alam ko na ang lahat ng nangyayari. Ako ang may kasalanan. Yunshu. Alam ko naman. Hindi ka magiging ganon kalupit. Umuwi ka na, huwag ka nang magpahiya dito. Hindi ako uwi, Yunshu. Tutong alam ko nang nagkamali ako. Alam ko na ang lahat ng bagay. Si Yunsheng at ang kanyang ina ang nagplano ng pananirang laban sa iyo. Bulag talaga ang mata ko. Tama nga, bulag ka talaga sa mata at puso. Ang ebidensya na mismo ang dumating sa harap mo. Ni hindi mo man lang tiningnan. Yunshu, tutong alam ko nang nagkamali ako. Ako ang may kasalanan sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Magsimula tayong muli. Ipinapangako ko. Mabuti ang buhay ko ngayon. At wala akong balak na hiwalayan si Shens. Lumabas lang ako para sabihin sa iyo ng malinaw. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Hindi ako naniniwala. Mahal mo ako ng 10 taon. Masyadong mahaba ang 10 taon. Sapat para makilala kita at iwan ka. Lu Chongyu, huli na ang pagsisisi mo. Wala nang saysay. Ang taong handang tumayo sa tabi ko ngayon ay si Shens. Lu Chongyu, dapat mong maintindihan may mga pagkakamali na hindi maaayos sa paghingi ng tawad. Umuwi ka na. Huwag mo nang guluhin ang katahimikan namin. Ginamit mo ako para itaboy ang nobyo mo. Kumusta ang pakiramdam? Ay, nagsiselos pa pala si Shen sa mga lumang bagay. Huwag kang lumihis ng usapan. CJ, hindi lilihis. Sasabihin ko sa'yo ang sarap sa pakiramdam. Hihi. Hindi na masakit ngayon. Aalis ka na. Ano pa, gusto mo pang makalamang sakin? May bayad yun. Ano yan, ibaba mo ko. Hindi ba't may bayad daw? Ibigay ko na sa'yo. Bastos. Hindi mo alam, simula nang ikasal si Junshu sa pamilya Shen. Gaano siya kapanatag. Noong handaan sa kanila, ang ganda ng itsura niya. Ano bang maibibigay ng pilay na yon sa pamilya Shen? Pilay. Gumaling na si Shens noon pa. Kung hindi magiging gaanong maayos ang buhay ni Junshu. Ano? Nakakatayo na si Shens. Tiyak ang balita. Tiyak talaga. Nakita ko mismo. Ano nangyari? Nakakatayo na siya? Hindi man lang siya namatay. Kahit ang mga paa niya sana. Gumaling na siya. Mukhang. Kailangan kong mag-isip ng paraan ulit. Nako. Bakit ang bilis bumalik ni Lu Chongyu? Magtago ka. Bilis. Kuya Chongyu, nakauwi ka na pala. Bakit ganyan ang itsura mo? Samahan kita maligo ng mainit na tubig. Ang galing mong umarte, Jionsheng. Sinira mo ang kaligayahan ko. Hindi kita palalampasin. Wag na, ako na lang. Nga pala, napili ko na ang lugar para sa ika-negatibo 100 araw ni Xiaobao. Sa Rose Manor. Ihahanda ko pa sa iyo ang nararapat na paggalang at katayuan. Kaya ba, sa harap ng lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng, formal niyang tatanggapin ang aking pagkatao bilang Emares Lu?
Lo Chongyu o Lo Chongyu. Maging tanga ka na lang sa pagkakataong ito. Abangan mo, Jiunsheng. Ang paggalang na gusto mo, ibibigay ko sa harap ng lahat. Sa aking sariling kamay. Ayan. Sa susunod na buwan ng negatibo, isang daang araw ni Xiaoao. Tulungan mo akong imbitahin si Yunshu, okay? May napaka-importanteng bagay akong sasabihin sa kanya. Bilis, lumabas ka. Magkita na lang tayo sa ika-negatibo, 100 araw ng anak ko. Ma, si Chongyu. Nagano siyang sa negatibo, 100 araw ni Xiaoao. Huwag man niyang tatanggapin. Ang aking pagkatao bilang MRS Lu. Ginoo, narito sa loob. Ang paternity test ng anak ni na Lo Chongyu at Jiunsheng. Lo Chongyu o Lo Chongyu. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Kaya ba, ipaalam na natin ang lahat ng ito ng maaga sa pamilya Lu? Ngayon si Lo Chongyu, naghahanda pa sa ika-negatibo 100 araw ng kanyang anak. At sinasabing sa mismong okasyon, bibigyan niya ng pangalan ang ina ng bata. Huwag na. May sarili akong paraan para mapahiya ng todo si Jiunsheng. Yunshu, anak, iniisip ko ang kalusugan ni Sir. Naganap ng gumaling. Ang kasal mo at ni Sir. Hindi ba dapat ipagpatuloy na natin? Sobrang excited na talaga akong ipagsigawan sa buong mundo. Na ako mismo ay may napakagandang manugang na tulad mo. Okay lang po sa akin, ma. Talaga? Ay, mabuti naman. Ang lugar at petsa. Napili ko na. Kahapon. Inisip ko ang buong gabi. 2 seremonya ang kasal natin. Isang sa Ireland at isang sa Jiangcheng. Kung hindi lang ako nag-aalala, na baka mahirapan ang katawan mo, gusto ko pang gawing world tour ang kasal natin. Yunshu, anong nangyari sa'yo? Natakot ka ba sa sinabi ko kanina? Okay lang, mabaka medyo pagod lang ang katawan ko. Uwi muna ako sa kwarto para magpahinga. Sage, Yunshu, bilis, tawagin ang doktor. Maligayang bati, madam. Maligayang bati, Ginoo. Buntis na po ang inyong asawa. Mahigit 1 buwan na. Ako na ang magiging lola. Totoo ba ito? Magkakaroon na ako ng sarili kong baby. baby natin ito. Shens, ma. Mabait na bata. Masayang masaya ang pangyaring ito. Huwag kang umiyak. Tama na ang pag-iyak. Mababasa na ang damit mo kung umiyak ka pa, iyakin. Hindi naman ako ganoon. Mabuti. Huwag ka nang umiyak. Medyo hindi pa rin ako makapaniwala. Baka nagkamali ng diagnosis. Dati, hindi naman ako pwedeng. Paano magkakamali? Tingnan mo, buntis ka. Paano naman hindi posible? Matagal nang sinabi ni Ere Jeng na ang lamig na naiwan sa'yo mula sa pagkalunod ay gumaling na. Kung matagal nang gumaling, bakit naman kasama si Luchong Yu? Sa mahabang panahon ay hindi nangyari kahit minsan. Ito po ang assistant ni President Lu. Inutusan niya akong dalhin ito. Ito po ang premarital check-up report ninyo ni Ji Lu. Yunshu, Ano ang nangyari? Kaya ang baby ni Junsheng, hindi talaga kay Luchong Yu. Ngunit ang gagong iyon, itinuring na parang ginto ang anak ng iba. At sinaktan pa ako dahil dito. Shens, naaalala mo pa ba ang ating pangako? Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para pagbayarin sila. paano mo gagawin? Siyempre, hayaan din siyang matikman ang pakiramdam ng pagtataksil ng kapamilya. At maging katatawanan ng buong lungsod. CJ, Ginoo, ginang, humihingi ng pagpapasintabi si GNG, Lucinian. Yunshu ate, ano ang nangyari sa'yo? May nanakit ba sa'yo?
Hindi. May pumasok lang sa mata ko kanina. Anong kailangan mo? Tungkol po sa kapatid ko. Pinapapunta kanya sa 100-day celebration ni Xiao Bao. May mahalagang sasabihin daw siya sa'yo. CJ, Sabihin mo sa kanya. pupunta talaga ako sa ika-negatibo 100 araw na selebrasyon. Binabati kita, GNG, Lu. Si G. Lu ang nag-ayos ng selebrasyon para sa anak mo. Napakagandang selebrasyon ng kaawan. Kitang-kita kung gaano niya kayo kamahal, ikaw at ang anak mo. Nga, ang Rose Manor ay banal na lugar para sa pagpapakasal. Tiyak may malalim na dahilan kung bakit dito pinili ni Jilu. GNG, G, masarap na ang buhay mo mula ngayon. Ay, naku, hindi naman. Swerte lang namin ito dahil kay Sheng Sheng. Ahaha. G. Wang. Salamat sa pagpunta. Ayan, sinabi ko na. Hindi basta-basta mawawala ang pamilya G. Mahalaga pa rin si Sheng Sheng sa pamilya Lu. Tingnan mo, noong minadali mong bawiin ang pondo ngayon. Akala ko makakasingil ako sa pamilya G habang pinipili sila ng pamilya Shen. Pero itong matandang si Jia Zhenhong. Nakipag-ugnayan na naman sa pamilya Lu. AME. Swerte lang talaga siya. Kung ang pamilya Lu ang garantiya, wala na akong masasabi. Maligayang pakikipagtulungan. Hahaha, maligayang pakikipagtulungan. Chongyu, hindi ko maiwasang sabihin. Buti na lang noon, mabilis akong nagdesisyon na si Sheng Sheng ang ipakasal. Para mas maging matibay ang ugnayan ng pamilya Ji at Lu. Pareho kaming nanalo. Sa totoo lang, si Yunshu. Katulad ng ina niya, hindi karapat-dapat. Hindi tulad ni Sheng Sheng. Marunong siyang samantalahin ang pagkakataon. Ganyan dapat ang isang may bahay. Dapat mo siyang pahalagahan ng husto. Siyempre naman. Tingnan mo, si pangalawang anak ng pamilya Shen. Nakatayo na siya talaga. Daw ay dahil lahat kay GNGG. Talagang swerte siya. Ang ganda ng kambalan. Bagay na bagay. Hindi ba si Wang Kiren iyon? Naalala ko noong, muntik ka nang irekomenda ni Jia Zhenhong. Sa ganoong klaseng tao. Nakakainis. Pero sige na, may pakinabang pa siya. Maghintay ka lang, may palabas. Ano pa ba ang inihanda mo bukod sa ulat? Lihim. Basta, hindi ka mabibigo. Ano ba ang balak nitong baliw? Ma, sandali lang. Sage. Kung gusto mong magiganti, hintay ka muna. Napaka-importante ng araw na ito sa akin. Huwag mong sirain. Anong kinakatakot mo? Bisita lang ako sa anak natin. Sana nga. Matagal kong hinintay na lumabas siya. Sayang kong palampasin ito. Paano pa ako makakaganti para sa kuya ko? Matagal na kayong hinihintay ni Ji-fan. Dalhin na siya. Ete, bakit ka biglang dumating ngayon? Alam mo bang si Kuya Chongyu ay bibigyan ako ng katayuan ngayon kaya hindi ka mapakali. Kaya't sinadya mong dumalaw. Ji-shen, huwag kang magkamali. Matatag lang ang loob ng ate ko. Huwag sana ninyong pagawayan ito at masira ang samahan ninyong mag-asawa. Wala kang dapat alalahanin, maayos ang samahan naming mag-asawa. Ikaw ang mag-ingat, baka ang abutin mo. Ay hindi sorpresa kundi sindak. Pagmasdan mong mabuti mamaya. Kung sino ang luluhod sa harap ko, baka ikaw ang mabigla. Jiunsheng, imbes na patuloy kang nanggigipit kay At Yunshu, mas mabuting asikasuhin mo ang sarili mo. Sinyan, Banso, bakit mo ako laging inaaway? Pagkatapos ngayon, ako na ang manugang mo. Dapat tayong magkasundo. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yun. At Yunshu, umalis na tayo. Baka mahawa tayo sa malas kapag masyadong malapit sa iba. Ano ba yan, Lucinyan? Kapag napatunayan ko na ngayon ang pagiging MRS Lu, tingnan ko kung ganyan ka pa rin sa akin.
Naiinis ako sa mukha ng taong yun. Buti na lang dumating ka, Ate Yunshu. May mapapanood tayong maganda mamaya. Huwag muna nating pag-usapan si Ayan. Ito para sa iyo. Kasalan? At Yunshu, ikakasal ka na? Sa susunod na buwan. Sana makapunta ka sa kasal. Siguradong pupunta ako. Masaya ako para sa'yo. Nakikita kong masaya ka. Salamat, Ayan. Sana lagi ka ring masaya. Mga pinagpipitaga ng panauhin, mga ginang at ginoo. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Sa ika-negatibo 100 araw ng anak ni Ji Lo Chongyu at Bibi, Jiyuncheng. Sa sandaling puno ng pagmamahal at pagbati. Naniniwala kami na marami siyang sasabihin. Sa pinakamagandang bida ng gabi. Kaya, bigyan natin siya ng mainit na palakpakan. Pakiusap, pumanhik na si Ji Lo Chongyu. Ngayon ay ika-negatibo 100 araw ng aming anak. Salamat sa inyong pagdalo. Sa okasyong ito, nais kong ipahayag sa inyong harapan ang aking pasasalamat sa ina ng aking anak. Ibig sabihin ay si Ms. Ji Yunsheng. Isang pangalan. Si Yunsheng ay inosente at mabait, isang malaking biyaya ang makilala siya. Sa 3 buhay ko. Yunsheng, mula kasal hanggang ngayon. Ang tagal mong naghintay, gusto kong itanong, payag ka ba? Payag ka bang maging asawa ko, si Lu Chongyu? Kuya Chongyu, kahit wala yon. Lubos akong handa. Payag ka. Ang kapal ng mukha mo. Kuya Chongyu. Bakit? Chongyu, baliw ka ba? Bakit mo sinuntok si Yunsheng? Bakit ko siya susuntukin? Bibigyan ko kayo ng paliwanag ngayon. Nga, paano may ganitong tao? Napakasama, tama. Ji Yunsheng, sa Business Summit 1 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagdrog sa akin. Ang pagbubuntis mo, pagkalason na nagdulot ng pagkalaglag. Ikaw ang gumawa-gawa ng lahat. Isinisi mo pa kay Yunshu. Pinahirapan mo siya ng husto. Hanggang sa mapalo siya ng pamilya. Tama, paano may ganitong tao? Ginamit mo ako para punan ang butas ng pamilya ninyo. Tapos sumakay ka na sa ibang lalaki. Ji Yunsheng, tinatanong mo kung bakit kita sinuntok. Lahat ng ginawa mong ito. May isa ba akong inakusahan ng mali? Nga, paano may ganitong tao? Tama. Nako, nagdrog, nagsinungaling, ng babae, ang kakilakilabot ng babaeng ito. Kuya Chongyu, pakinggan mo ako. Hindi totoo, fake ang video, may gustong sirain ako. Ganoon ba? Di mo kilala ang video, pero kilala mo ang tao dyan. Fanjen, di ba sinabihan kitang mag-inga? Bakit nahuli ka pa rin? Ji Yunsheng, palagi mo akong pinaghihintay. Kung maghihintay pa, kailan magaganti ang kuya ko? Kung di siya papatayin, habang buhay akong magtatago. Ang kuya mo noon, nagbawas sa proyekto, nagnakaw ng pera. Nabagsak ang tulay, 14 na buhay ang nawala. Hatol sa kuya mo ang bitay, nararapat sa kanya. Ikaw ang naraapat, Shense. Sana noon pa sa aksidente, dapat mas malupit ako. Papabagsak ka at ang tatay mo. Kaya pala si Jionsheng, nakipagsabuatan sa mga desperadong ito, at siya rin pala ang salarin. Sa aksidente ng binatang si Shen noong araw. Awawa ang pamilya Ji. Buti na lang, Boss Lu. Nakita mo agad ang tunay niyang pagkatao. Dalhin mo siya. Jionsheng, narito na ang saksi at ebidensya. Ano pa ang maipagtatanggol mo? Chongyu. Si Sheng ang ina ng anak mo. Pagbigyan mo siya, alang-alang sa bata. Patawarin mo na si Sheng ngayon. Hindi kaapat-dapat ang taong ito na maging ina ng anak ko.
Ako na ang mag-alaga sa bata. Jion Sheng, mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa bata. At ang pamilya Ji, mula ngayon, huwag nang umasang makakatangga ng kahit anong tulong mula sa akin. Chongyu, hindi ganon. Pamilya tayo. Bata pa si Sheng Sheng. Kasalanan ko, hindi ko siya naiturong mabuti. Alalahanin mo ang dating samahan natin. Nang pagtulungan niyo akong lokohin, naisip ba niyo ang samahan? Ikaw talaga, walang hiya. Sinira mo ang pamilya Ji. Tatay, Chongyu, tingnan mo, pinagalitan ko na siya para sa iyo. Kasalanan niya lahat ito. Pakiusap, kahabagan mo ang pamilya Ji. Chongyu, kasalanan ko lahat. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo akong pabayaan. Huwag mo kaming pabayaan. Suntukin mo ako, murahin mo ako, okay lang. Alam ko na talaga ang mali ko. Kuya Chongyu. Ngayon ka lang humihingi ng tawad? Ah, Nang itinakwil mo si Yonshu. Naisip mo bang may araw na lalabas ang katotohanan? Nakakatawa. Noon, sobrang minahal mo siya. Ngayong ayaw mo na, kayang-kaya mo na siyang saktan. Lo Chongyu, ang pag-ibig at put mo. Parehong nakakadiri. Jion Sheng, Kuya Chongyu. Alam ko na ang mali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. huli na, ang bawat taghihirap na idinulot mo kay Yonshu, babayaran mo ng 10 ulit, 100 ulit. Lo Chongyu, kung pipilitin mong saktan ang anak ko, kailangan mong munang patayin ako. Mga tao, ilabas nyo ang baliw na to. Nanay, ano to? Nanay, bitawan mo ako. Sheng Sheng. Jion Sheng, lahat ng ginawa mo ngayon, kasalanan mo yan. Utang mo yan kay Yonshu. Lo Chongyu, tumigil ka. Yonshu, ipinaghihiganti kita. Lo Chongyu, huwag mong gamitin ang pangalan ko. Para manakit ng iba. Nakakadiri ka. Yonshu, paasa iyo lahat ng ginawa ko. Paano mo nasabi yan? Yonshu, alam kong nasaktan kita sa mga ginawa ko. Pero nagiganti na ako. Sa pagitan natin, wala nang hadlang. Patawarin mo ako. Ulitin natin. Kung ayaw mo sa Yonshuju, lipat tayo. Kahit saan, basta gusto mo. Basta bumalik ka lang sa akin. Hindi na mangyayari yon. Yonshu, walang saysay lahat ng ginawa ko? Dahil buntis ako. Bantis? Impossible. Jiunshu, para lang lokohin ako. Sinungaling ka. Hindi ka naman pwedeng magbuntis. Lo Chongyu, ganyan ka talaga. Naniniwala ka lang sa gusto mong paniwalaan. 10 taon tayo, lahat ng doktor sa Jiangcheng. Dinala kita. Ang dami mong ininom na gamot. Ang tagal ng therapy. Wala pa ring balita. Ngayon sasabihin mong buntis ka? Impossible yan. Lo Chongyu, ikaw ang hindi kayang magkaanak. Sabi sa akin ng doktor. Si Yunshu ang hindi kayang magkaanak. O, baka naman. May problema ka. Kaya hindi maging masaya si Yunshu. Nagpapanggap ka lang ngayon para lokohin ako. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Tingnan mo. Ah, hindi rin pala siya tunay na anak. Hindi ito totoo. Hindi. Jiunsheng, sabihin mo sa akin, hindi ito totoo. Ganito pala ang ikot ng mundo. Narasanan din ni Lo Chongyu ang lasa ng pagtataksil. Pero, wala na akong kinalaman dito. Ang galing talaga, madam, sa pagplano at pagpapatupad. Kumusta? Malamig na ba ang ulo mo? Mas mabigat nga kaysa inaasahan. Kung ganon, Commander Jai. Wala bang maliit na pabuya? Para sa pinakamalaking kontribusyon ko. Pag-uusapan natin yan sa bahay. Lahat yon ay akin. Kung hindi dahil kay Jiunsheng,
Hindi sana napilitang magpakasal sa iba si Jionshu. Jionsheng, papatayin kita. Babaeng ahas ka. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagtulak kay Yunshu para sa isang anak sa labas. Uta ka. Kuya, bitawan mo. Di sulit ang buhay para sa kanya. Sheng. Jaisenhong. Ganito ka lang ba? Manonood habang inaapi si Sheng. Wala ring kwenta ang tatay niya. Magkakasabwat ang pamilyang yan. Paano ko siya tutulungan? Kapag nag-withdraw ang Lu, babagsak ako sa utang sawang. Hirap na ako sa sarili ko. Kapag tinulungan ko siya, lalong mabilis mawawala ang G. Matalino ka, Commander J. Pero, kahit anong gawin mo, babagsak ang J. Presidente Wang, di ba't marami kang tinulong sa J? Hihintayin mo pa bang maging charity yan? Siyempre hindi. Zhenhong, sa kalagayan mo, diretso na ako. Yung utang mo, ay langang may sagot ngayong gabi. Narinig mo ba yun, Yunshu? Huwag mo kong pabayaan. Wala na kung ibang mapupuntahan. Makiusap ka kay Second Young Master Shen. Tulungan mo ko. Wala akong dahilan para tulungan ka. Hahayaan mo bang mawala ang ipinundar ng lolo mo? Huwag mong kalimutan, dugong Ji ang nasa iyo. Dugong Jai Zenhong, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ngayon, magpapakita ka ng pagmamahal. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Takot nang umamin. Noon, nang pumasok si Chuning, hinayaan mo siyang isara ang pinto. Hinayaan mong mamatay ang nanay ko, walang tumulong, pati ang sanggol. Zenhong, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namatay ng ganyan ang nanay ko. Ngayon, bagsak ang J. Di ba iyan ang bunga ng ginawa mo? Zhenhong, huwag ka dito magpanggap na nagsisisi. Magbayad ka na lang agad. O, ipakasal mo ang anak mo para mabayaran ang utang. Dalawa lang ang pagpipilian. Ikaw ang bahala. Totoo ba, MR Wang, kung mababayaran talaga ang utang? Sang-ayon ako na ipakasal si Yunsheng sa iyo. Tutol ako, Jeshenhong. Wala ka bang puso? Mukha siyang mas matanda sa iyo. Paano mo naisip na itulak si Sheng sa kaguluhan? Ikaw ang malas, tapos sasabihin mong tutol ka? Kung hindi mo ginawa noon ang lahat, at hindi mo pinatay ang nanay ni Yunshu, hindi siya magkakaganoon. Hindi ko kailangang itulak si Sheng para mabayaran ang utang. Anong ibig mong sabihin? Ako ang pumatay sa kanya. Noon, Ikaw ang. nagutos sa akin na lagyan ng lason ang gamot niya. Ngayon, isisisi mo sa akin ang lahat. Hindi ko tatanggapin. Kung hindi, bakit namatay ang nanay mo ng biglaan sa panganganak? Gusto ng tatay mo na mamatay siya ng maaga. Jishenhong. Paano ka naging ganito kalupit? Hindi. Yunshu, pakinggan mo ako. Ipaliwanag mo yan sa korte. Hindi, ayaw ko. Wala akong kasalanan. Sheng. Anak ko, Sheng. Nanay, bitawan mo ako. Sige. Sa wakas, nahuli na silang lahat. Mahal, umalis na tayo. Naghihintay pa ang nanay mo para pag-usapan ang kasal. CJ. Junshu, ginulo mo ang buhay ko. Tapos alis ka lang. Hindi pwede, Junshu. Samahan mo akong pumunta sa impyerno. Ingat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Junshu, nakita mong nakulong ang mga magulang ko at nawalan ako ng lahat. Nasisiyahan ka na ba? Dahil ito sa iyo. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Isusumpa kita. Hindi ka magkakabuti. Tumahimik ka. Luchong Yu, anong pagkapanggap yan? Gusto mo lang magmukhang kahabag-habag sa harap niya, di ba? Ginawa mo pa yan para sa kanya. Ang tanga mo. Hindi ganoon, Yunshu. Alam kong wala ka, pero kahit na may ganoong balak ka, hindi na ako babalik pa, Luchong Yu. Ang lahat ay nagsimula sa'yo at sa'yo rin nagwakas. Hindi na kita mamahalin at hindi na kita kinabubuhian. Ha ha ha. Luchong Yu, narinig mo ba? Kawawa ka naman. Ibubuwis mo pa ang buhay mo para sa kanya. Sulit ba? Isang tanga ka lang na nagpagamit para sa iba. Walang kwenta, tanga. Tapos na ang lahat, wala nang problema. Tapos na. Kuya, tumingin ka na lang sa hinaharap. Ang pagpupumilit sa nakaraan. Ikaw lang ang nagkapahirap sa sarili mo. 8 Yunshu. Nakahanap na siya ng sarili niyang kaligayahan.
Et Yunshu, congratulations. Ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat, Ayan. Nga pala, kumusta na ang sugat ng kuya mo? Huwag kang mag-alala, mabilis ang paggaling ng kuya ko. Makakatayo na siya pagkatapos ng kalahating buwan. Mabuti naman. Ma'am, malapit na magsimula ang seremonya. Sige na, gusto ko pang makita ang pinakamaganda mong anyo. Tara na. Dati, akala ko, pagkatapos ng pagtataksil at pagdurusa, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong magsuot ng wedding gown. At pumasok sa banal na simbahan. Akala ko pa nga wala na akong lakas. Para magmahal muli. Hanggang sa makilala ko siya. Ginoong Shens, ikaw ba ay handang pakasalan si Libing Jiunshu, sa sakit man o ginhawa, kayamanan o kahirapan, kalusugan o karamdaman, at lubos na magmahal sa kanya? Maging tapat sa kanya, magpakailanman? Ako ay handa. Libing Jiunshu, ikaw ba ay handang pakasalan si Ginoong Shens, sa sakit man o ginhawa? Ako ay handa. Binibining Ji, ito ay ipinadala ng isang ginoo para sa inyo. Sino ang nagpadala? Isang dating kakilala. Anong klaseng dating kakilala? Ang nakapagpapakita ng ganyang ekspresyon sa asawa ko. Lahat yon ay nakaraan na. Ngayon, tumitingin na tayo sa hinaharap. Sige, tumingin tayo sa hinaharap.